Amen and amen. Praise the Lord. Welcome po once again. Thank you for coming sa atin pong pananambahan sa umaga pong ito at dun po sa mga may guest po tayo ay welcome po kayo sa umaga pong ito. Isa po ba kayo mga kapatid sa nagsabi o sinabihan ng ganitong salita, hindi ako mabubuhay kung wala ka? Ikaw ang buhay ko. Ikamamatay ko kapag nawala ka. You are my life. I cannot live without you. Nakarinig na kayo ng ganon? O isa kayo sa nagsalita nun? Okay. On the part po nung sinabihan, malaki po itong blessing para sa kanya sapagkat nakita po niya yung pagpapahalaga nung tao sa kanya. Kasi para sabihan mo na I cannot live without you, ibig sabihin, ikaw ang buhay ko, parang kung wala ka, ala nang kwenta ang mabuhay. So parang ipinakikita mo yung importance po niya, yung kahalagahan niya sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun. Pero alam niyo po ba mga kapatid na sa Bible ay meron din pong mga bagay na kapag wala po sa atin, we cannot live without. At yan po ngayon ang atin pong pag-uusapan. What are the things we cannot live without? Number one, we cannot live without faith. We cannot live without faith. Kung nabubuhay man tayo po ngayon, hindi po dahil sa tayo kumakain, umiinom, o humihinga. Isa po sa bumubuhay po sa atin ay ang atin pong pananampalataya. We live by faith and not by sight. Nabubuhay po tayo sa pananampalataya at hindi po dun sa bagay lang na atin pong nakikita. So we must live by faith and not by sight. Amen. Meaning, as Christians, we should not rely on our own understanding or experience to guide us in life. Instead, we should trust God's promises and guidance through His Word. Sa Hebrew, ganito po ang pagkakasabi, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. So ganyan po kahalaga mga kapatid ang pananampalataya. Kasi ano daw po ang silbi ng buhay kung hindi naman po nangyayari sa buhay po natin yung purpose kung bakit ka nabubuhay. We live and exist to glorify God. That is our purpose. Amen? But how can we glorify God and please Him without faith? Yun po sinasabi dito eh. No one can please God without faith. At ang purpose po natin ay para po i-glorify ang Panginoon, para i-please ang Panginoon. Hindi po yun mangyayari kung wala po tayong pananampalataya. Kaya isa sa nagiging dahilan kung bakit po tayo nabubuhay ay dahil nga po again sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino man daw lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa sino mang tao na humahanap sa Kanya. Again mga kapatid, part ng buhay po natin. Amen? Hindi ho tayo pwedeng mabuhay na wala ho itong faith na ito sa atin pong Diyos. Pangalawa, we cannot live without love. Agree kayo? Walang taong nabubuhay na walang pag-ibig at pagmamahal. Imposible na hindi niya mahal at inibig man lang ang kanyang sarili. Tama? Imposible na nabuhay siya na hindi niya minahal o inibig yung nagsilang sa kanya. Yung kanyang ina o yung kanyang ama na siyang bumuhay sa kanya. Kung sasabihin natin na mayroong taong walang pag-ibig o pagmamahal, para po sa akin, ang taong yon ay para na ring patay. Sapagkat patay lang ang walang damdamin at walang pakiramdam. Tama po ba?
So bakit mahalaga po ang pag-ibig at pagmamahal? Tingnan po natin sa Korinto. Dahil ang mga ito ang nagbibigay kabuluhan sa lahat ng atin pong ginagawa. Nakita nyo? Kaya po napakahalaga ang pag-ibig. Sabi po rin sa verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, ano kakatulad? Para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Wala pong meaning yung iyong tunog. Dahil wala kang pag-ibig. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Now tell me, kayo na po ang magsabi, kaya niyo na mabuhay na walang pag-ibig at pagmamahal? Kaya niyo ba? Yung walang pag-ibig at pagmamahal, pwedeng makita ko, taas mo kamay mo. Pauuwiin na kita, hindi ka kabilang dito. Amen? So we cannot live without love. Amen po ba, mga kapatid? Ang mahirap lang, ito. Ano po bang, bakit mahalaga po ang pag-ibig? Ito pa. Ang pag-ibig ang pumapawi ng lahat ng takot. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sa totoo lang, mga kapatid, try to use your common sense. Anong dapat mong ikatakot kung ang gusto mo lang naman gawin ay umibig at magmahal? Ang ikakatakot mo lang, mga kapatid, ito. Okay? Yung mali, ang pinag-ukulan mo ng pag-ibig at pagmamahal. Kasi kung may nagmamahal na sa kanya at minamahal din niya, tapos ikaw gusto mo rin na mahalin siya, diyan ka matakot. Kasi meron na pong nagmemay-ari sa kanya. Tama po ba? So anumang pag-ibig o pagmamahal na mali ang layunin o intensyon, nakakatakot po yan. Pero dito, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin, ang tinutukoy na walang kalakip na takot ang pag-ibig ay yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa ating kapwa na walang pagnanasa, yung pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay, at maging sa ating mga sarili. Yan po yung pag-ibig na wala tayong dapat na ikatakot. Amen? Pero yung maling pag-ibig at pagmamahal, mga kapatid, nakakatakot yan. Hindi po yan yung pong ini-endorso dito. Amen. O ano pa? Gaano kahalaga pa pag-ibig? Ang pag-ibig ang pumapawi saan? Sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi sa maraming. So ano naman po ibig sabihin nito? Kapag daw po nananaig sa atin ang pag-ibig, kahit minsan nasasaktan niya tayo, nasasaktan na tayo sa ginagawa nila, hindi iyon ang iyong nakikita. Kung hindi yung pag-ibig na nananaig sa puso mo para sa kanila. Kaya sa halip na magkasala ka para gantihan sila, hindi mo yun iniisip. Amen. Kung hindi yung pag-ibig na meron ka para sa Kanya. At sa ganitong paraan, marami raw pong kasalanan na natatakpan dahil ang nananaig sa atin ay pagmamahal. So wag naman po ninyo ako mami-misunderstood na para pong kinukonsinti natin yung mga maling ginagawa nila sa atin dahil hindi tayo kumikibo. Tama po ba? Mga kapatid, listen.
ang hindi pagkibo ay hindi nangangahulugan na tinotolerate natin yung mali nilang ginagawa. Yung mga kasalanan nila na ginagawa sa atin, neither we cannot condone them. Ang sinasabi rito, mas panaigin natin ang pagmamahal more than sa kasalanan. Amen. Kasi kung walang nagmamahal, sino pa? At kung sila hihintayin mo na magmahal sa iyo, hindi po mangyayari ito. Kasi sila nga yung nananakit sa iyo eh. Sila nga yung gumagawa ng hindi tama sa iyo eh. Pero hindi ka gumagante dahil ang nananaig sa iyo ay pag-ibig at pagmamahal. Tama po ba? So, marami pong kasalanan ang napapawi kapag ka po tayo ay hindi gumaganti sa mali po nilang ginagawa sa bawat isa po sa atin. Sa mag-asawa, bakit sa kabila ng mga pagkakamali nila sa isa't isa, nasasaktan po nila ang isa't isa, bakit nananatili pa rin sila magkasama? Anong bumubuklod sa kanila? Pagmamahal pa rin, pag-ibig, amen? Meron pa rin silang pagmamahal sa isa't isa. Subukin mong mawala na yung pagmamahal na ito. Ano ang mas madalas nilang makita sa isa't isa? Yung mga kasalanan nila, yung mga pagkukulang nila, yung mga kahinaan nila, yung mga kapangitan nila. Eh bakit? Kasi wala na po yung pag-ibig eh. Amen? Wala na pong nagtatakip sa kasalanan ng isa't isa. Kaya ho, hindi ho ito yung pagkonsente, kundi ho yung pinananaig mo lang na pagbibigyan mo siya, pinalalampas mo man kung ano ginagawa niya kahit nasasaktan ka, kasi ang nasa iyo pa rin puso ay pagmamahal at pag-ibig. Kaya natatakpan yung kasalanan kasi sa halip na gumanti ka, pagmamahal ang iyong ibinabalik. Amen mga kapatid? Which is mahirap gawin yun. Hindi ho basta magagawa po ng kahit na sino yun. Na nasasaktan ka na, gusto mo, pagmamahal pa rin. Pero alam niyo ba mga kapatid, na kapag aalis po ito ng guilt, kanino? Doon po sa mga tao na somehow ay nakagagawa ng hindi maganda sa iyo. Pero sa kabila ng mga pangit na ipinakikita niya sa iyo, ang ibinabalik mo sa kanila ay pag-ibig at pagmamahal. Kung meron pong itong mga kahihiyan, hindi na po nila uulitin yung bagay na ginawa nila sa iyo. Amen? Kaya nga tami sinasabi ng Panginoon eh, mahalin mo ang iyong kaaway. Painumin mo, pakainin mo. Sino man ekang tao ang nananakit sa iyo, regaluhan mo at magbabago ang pagtingin sa iyo. Kasi hindi natin ibinabalik yung kanilang ginagawa. Amen? At ang pinananaig po sa atin dito ay pag-ibig pa rin at pagmamahal. Tama po ba? So, tingnan niyo po si Lord, nung pong nakapako sa krus, ano po ang sinabi niya sa kanyang ama? Okay? Patawarin mo sila. Hindi po ba alam ng mga taong ito ang kanilang ginagawa? Alam po nila yon. Amen? Napaka-imposible naman na may ginagawa ka isang bagay na ginawa mo na hindi mo alam ba't mo ginagawa. Tama po ba? At hindi ko naman gagawin na isang bagay na hindi ko alam kung bakit ko siya gagawin. Malinaw sa akin yun kung bakit ko siya ginagawa. Amen po ba? Pero sabi dito ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hindi kanila alam. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Pinagtatakpan niya yung kasalanan ginawa sa kanya? Ginajustify niya ang mga taong ito na siyang nanakit sa kanya, na siyang naging dahilan ng kamatayan niya, nung paghihirap niya sa krus, yung mga taong ito naging dahilan, and yet, ang sinasabi niya, forgive them sapagkat hindi nila alam? Oh, alam po nilang ginagawa nila. Pero dito, mga kapatid, anong nanaig sa Panginoon? Yung pag-ibig niya. Pilit niyang tinatakpan yung pong mga kasalanang ginawa ng taong ito sapagkat ayaw ng Diyos na pagbayarin sila doon sa kasalanang ginawa nila para sa Kanya. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya niyang i-give way, kaya niya tayong takpan.
Again, baka mamali na naman ninyo ako. Na sinasabi nyo, kasalanan kinukonsinti ng Diyos, kinukondon ng Panginoon. Hindi po Meron siyang gustong pakita rito. At dito mapapahiya ang sino mang kaaway ng Panginoon na gumagawa ng ganon. Pero sa kabila, ang isinusukli ng Diyos sa pawang kabutihan. Subukan yung gawin yan sa inyong kaaway. Kasi noong araw, mga kapatid, ang nakalagay kasi rito, ngipin sa ngipin. Di ba? Mata sa mata. Pagka pumatay ka, papatayin ka. Tama po? Kung ano ginawa mo, yun din ang an eye for an eye, tooth for, di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero dito po sa ating Panginoon, hindi na po ganon ang ina-apply. Amen. Binato kaya ka ng ng bato. O, ano ibabato mo pabalik? Tinapay. May kasamang garapon. O, edi ganon din ang effect. Amen. Hindi ho tayo naiiba sa kanila. Tama po ba, mga kapatid? Hinampas, kinuha yung isang balabal mo, ibigay mo ng lahat. Pinalalakad ka ng 1 kilometro, gawin mong 2. Hinampas yung kanang pisngi mo, ibigay mo pati yung kabi. Nakita niyo po ang prinsipyo ng Diyos? Hindi ba parang ginagawa mong kawawa ang sarili mo na hinampas ka na, papahampas ka pa? Sa atin, hindi ganon. Okay, nahampas mo ko ng una, pero sa pangalawa, sisiguraduhin ko, dadapa ka. Ganon tayo, di ba, mga kapatid? Kasi hindi mo napapayagan. Kasi meron tayong kasabihan ganito gusto ko maunawa nyo. Hindi mo raw papayagan ang isang ahas na 2 beses kang matutuklaw. Bakit? Kasi alam mo na natuklaw ka. Nung isang ahas na yon, papayagan mo pa na yung ahas din na yon. Ibig sabihin, wala ka kang ginawa doon sa unang pagkakatuklaw sa iyo. Sa ahas yon. Pagdating dito, mga kapatid, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanilang ganito, ba't 2 beses ka natuklaw? Di ba't natuklaw ka na ng isa? Yung di ba ahas na yun nakatuklaw sa iyo? Oo. Ba't ka natuklaw? Kasi mahal ko yung ahas. Hindi ko pinatay. Ganun ba sasabihin mo? Kasi nanaig ang pag-ibig ko sa ahas, kaya hindi ko pinatay. Pero dito sa atin, pinag-uusapang kapatid, ang pinananaig dito, we cannot live without love. Ang kailangan pong manaig sa atin daw ay ang pagmamahal. Hindi ito doon sa mga bagay na binanggit ko, kundi sa ating Diyos, sa ating kapwa, sa mga taong nagmamahal sa atin. Amen? Yun lang po yun. So, hindi na po nila yung uulitin kapag mapapahiya sila. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Ito po, pang-4, may sumpa ang walang pag-ibig. Sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Kita nyo? Simple-simple lang, mga kapatid. Hindi ho natin alam na tayo nabubuhay na nasa ilalim ng sumpa. Kung hindi ho nangyayari sa atin na meron tayong pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, whether you like it or not, ang buhay mo ay nasa ilalim ng sumpa. Sumpain ang taong walang pag-ibig sa Diyos. At ikaw lang ang pwedeng sumagot nun kung may pag-ibig ka sa Diyos. Sapagkat para magawa mo, kaya nga mga kapatid, napaka-imposible na mangyari na sasabihin natin na mahal natin ng Diyos na hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin na nilikhang kalarawan ng Diyos. Tama po ba? Natatandaan niyo yung 2 commandments? Love the Lord thy God with all your heart and lean not yung love? Love the Lord thy God with all your might, with all your strength, with all your might, with all your what? Di ba? Mind. Yung palang Proverbs 3:5-6 yung sinasabi ko. Love the Lord thy God. Tama? 2nd commandment, love your neighbor the way you love yourself. Tama po? Okay. Now, normally, sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen. Pero hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin. Hindi mo pwedeng mahalin mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang mahalin yung tao na nasa harap mo.
At ang sasabihin mo, eto, hindi ko kayang mahalin yung taong ito kasi hindi siya kaibig-ibig, hindi siya kamahal-mahal. Amen. Oh, here is my point. Ikaw ba, in the sight of God, kaibig-ibig ka? Kamahal-mahal ka? Baka hindi. Tama. Pero bakit sa kabila nun, ginawa pa rin ng Diyos na mahalin ka't ibigin? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase saan kung sino ka, kung ano ka. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase kung sino siya. Amen. At kung nasa atin ang Diyos, yung pag-ibig na yon ang nasa sa ating puso, kaya mo lang ibigay yung bagay na mayroon ka. May tinanggap kang pag-ibig sa Diyos at kaya mo ngayong ibigay yung pag-ibig na ito na tinanggap mo sa Diyos. Para masabi nila na mayroong Diyos. Kasi naramdaman nila yung pag-ibig na ibinigay mo sa kanila. Amen po. Yun po yung manifestation. Kasi kung wala akong makakaramdam ng pag-ibig at pagmamahal, dahil walang umiibig at nagmamahal sa kanila, paano po nila masasabing meron talagang Diyos? Wala. At hindi naman bababa rito ang Panginoon para sabihin niya sa iyong mahal ka niya. Meron at merong gagamitin ng Panginoon na sino man sa atin na siyang mag-e-exhibit o mag-e-execute ng pagmamahal na yon. And the only way na maibigay mo yun sa iba kasi tinanggap mo mula sa Kanya. Amen. Kaya hindi mo kayang magmahal kasi hanggang ngayon wala ka pang tinatanggap na pagmamahal. Pero kung tinanggap mo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, madali po itong ibigay sa iba. Kahit sinasabi mong yung taong ito ay hindi pa kaibig-ibig at hindi pa kamahal-kamahal. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sulyapan mo lang saglit. Sa tingin mo, kaya mo yang mahalin? O kanina ka pa nabubuisit sa Kanya? Kanina ka pa asar na asar sa Kanya? Mga kapatid, mas panaigin natin ang pagmamahal. Amen? Because love covers the multitude of sin. Natatakpan ng pag-ibig ang pagmamahal. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? So, pangatlo, we cannot live without Jesus. Sa natural, mga kapatid, ano-ano ba ang kailangan ng tao para mabuhay? 4 basic things we need to live. Light, air, food, and water. Amen? Tama po ba? Pwede ka mabuhay ng walang tubig? Pwede ka mabuhay ng walang air? No. Okay. Now, sa John 1:3, ang sabi po ron, tingnan nyo, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Talking about Christ. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sino ba siya na lumikha? Ito yan. At ano bang kailangan natin sa Kanya? Ito siya. I am the light of this world. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Amen? Yung halaman, mga kapatid, yung halaman, tinan mo, saan sila kumukuha ng lakas? Sa araw di ba? May halaman na kapag itinago mo sa loob at dilim, namamatay kahit dinidiligan mo. Bakit? Walang araw o liwanag na nagbibigay sa kanya ng buhay. Tama po? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. At hindi nalalakad sa kadiliman. So kailangan po natin ng liwanag in order for us to live. O ano pa? Sino siya? I am the bread of life. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.
Siya po yun. Siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Wala daw nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya ipinipresent niya ngayon kung sino po siya. Ito pa, hindi lang siya light, hindi lang po siya bread. O ito po yung pangatlo. He is the living water. Amen? Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na binibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay buhay na walang hanggan. Living water. Sa natural, tubig na iniinom natin. Wala tayong iniinom na tubig, definitely mamamatay tayo. Kaya mahalaga ang mga bagay na ito. 7, nang dumating ang huli at pinakahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Kaya more than ever, kailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Without Him, we cannot live. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang pinagmumulan, siya ang nagsusustain. At ito po ang pinakamaganda. He is also the breath of life. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng pag inalis natin sa equation ng Panginoon na siya pong source ng lahat ng bagay, hindi ho tayo tatagal sa mundong ito. Amen. Lahat tayo ay mamamatay. John 20:22, pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Pwede po tayong humihinga, mga kapatid, physically, as a sign of being alive, but not spiritually alive. Pwedeng buhay po tayo ngayon, kumikilos, gumagalaw. Pero kung wala po yung Espiritu na ito, na hiningahan tayo ng Panginoon, I don't think mabubuhay po tayo. Amen? So, ganun kahalaga. At papakita ko po in our conclusion sa inyo ang kahalagahan po ng ating Panginoon. John 15:5, apart from me, you can do nothing. And then Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. So, nabubuhay tayo ng dahil po sa Kanya. At kung wala po siya, wala tayong pwedeng gawin sa sarili pong atin. Ngayon, challenge ko sa inyo, paano mo aalisin ang Diyos sa buhay mo? Kung wala po yung mga bagay na binanggit ko, wala yung pananampalataya, wala yung pagmamahal, at wala po ang Panginoon, kahit sabihin mo sa sarili mong nabubuhay ka on your own sa harapan ng Diyos, kinukonsider kang patay. Amen? So kaya mga kapatid, huwag lang po sa tao nating sabihin yung salitang, I cannot live without you. Tao lang pinagsasabihan nyo nun. Pwede kayong mabuhay at mabuhay kahit wala sila. Pero kapag ang Diyos ang wala sa atin, hindi tayo pwedeng mabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo.